So, hey, it's Daddy Day Live too. Just stuck with this little cutie patootie here. So, uh, yeah, uh, yung asawa ko, may team building sila ngayon. Tapos, ako yung naiwan sa bata. So, ito, I'm stuck with this little cutie patootie. After ito mag-wake up, then feeding next. So, ayun. I'm just very afraid of camera, but just going to adjust here. Ayun. So, ang ginagawa ko araw-araw is, if may work yung asawa ko, ginagawa ko is, wake up siya if, wake up si Zach is between 4 to 5 a.m. So, gising na ako niyan. Tapos, first thing in the morning is to feed him 5 ounce lang muna. So, yung gatas namin is Infamil. So, ayun. Ganun lang, everyday. Tapos, pagka Monday, pag ganun, example, Monday, ginagawa namin is, luto ako, tulog, andun pa si Zach sa mama niya. Tapos, nalaro pa sila. Tapos, mga around 6, yun, luto na. Pagkatapos ng luto, iwan ko muna si Zach, kay mama. Mama ni Nice, mama ng asawa ko. Tapos, hatid ko siya sa work. So, after nun, hatid ko siya sa work. Siguro mga 17 kilometers away lang namin dito. Hindi. I mean, mga 10 or 12 kilometers away from our home. So, medyo, parang pag na-stuck ka sa traffic talaga, tatagalan kapag uwi. So, minsan nakakauwi na. Tapos, blessed ako kasi may mga kasama ako sa bahay. Yung ate ko, yung sister-in-law ko, asawa ng kuya nila, ng wife ko. So, nandito rin sila sa bahay. May 2 kids. So, yung 2 kids ay nakakatulong din. Si ate ko kasi, pag iniwan ko kasi si Zach dun sa kanya, pinapaliguan niya na kaagad. So, parang nalilesen na yung mga task na gagawin ko sa kanya. So, after nun, ganito. Tapos, upo. May ginagawa ako mga research kasi web developer by profession ako eh. So, nasa computer lang ako lagi. Tapos, pagkatapos ko maglinis, mga linis-linis. Kasi naiiwan na siya sa crib eh. Pwede na siyang malagay sa crib. Pwede ko na siyang ilagay, iiwan sa crib. Di pala to crib. Ano ba tawag nito? Bassinet ba tawag nun? Kasi iba yung crib eh. Yung crib malaki. Diba? So, yun. Tapos pag nadodrop ko naman siya doon, naiiwan ko siya, mga saglit lang. Tapos naglalaro siya ng kanyang JJ, yung giraffe. Tapos yun, pagkatapos nun, feeding time, mga 9. Tapos yun, ginagawa ko, naglilinis ako ng yung mga bottles niya. Nililinis ko bottles niya. Naiiwan na siya. Tapos pag may mga major chores akong ginagawa, like naglalaba, ay naiiwan ko siya kay mama. So, ayun. So, mga questions, siguro may mga questions din kayo eh. No? Siguro, in this society kasi, ang hirap talagang maging yung stay at home dad ka. I don't know if this is just my feeling kasi usually yung common boomers natin is yung talagang yung babae talaga na iiwan sa bahay, tapos tayo yung mga lalaki talaga yung nagwo-work, kumakayod. Ewan ko ngayon kasi medyo nag-adjust ata yung society, pero hindi ko alam eh, basta i-fulfill mo lang talaga yung mga task at saka i-fulfill mo talaga yung kinakailangan ng pamilya mo para umunlad kayo. Di naman siguro may mga tanong din, may mga katulad ko rin na may ganito nasa ganitong sitwasyon. So, blessed ako sa work ko kasi work ko nasa computer lang. So, nakakapag-adjust ako kung maaari sa lahat ng mga bagay, lalo na pag nag-aalaga na ako sa bata. So, yung asawa ko naman, gusto niya mag full-time mom. Kaso lang, tinitimbang kasi talaga namin yung mga
mga kailangan eh. Kasi mahirap din eh, kasi pag mas okay yung work niya eh. Mas stable yung work niya kasi regular niya sa job niya. Tapos kung i-exit naman siya, parang ang hirap mga pasadilim. Parang ganun. Ang hirap. Bale, may mga stable paths na nilagay na dyan eh. Tapos pupunta ka pa sa putik para doon dumaan. Parang medyo hirap. Pero challenging. It's what challenging din sa amin. Kasi sa pagkakalam ko, gusto talaga niya magpagka full-time ma'am. Pero ngayon, napagtanto namin, mga siguro 1 week ago. Kasi nag-start siya ng work niya is just this 28. So, last week. So, na-fulfill namin yung isang week na kasama ko talaga siya full-time. Okay naman so far. Nakakaya naman. May mahirap lang talaga minsan kasi napapaisip ka rin kasi lalaki ako eh. Nasanay ako na naging breadwinner ako sa bahay namin, sa pamilya namin. So, mga ganun. May mga realization na medyo mahirap sa side ko, sa lalaki. Kasi, yun nga, breadwinner ka, ikaw yung nagpro-provide. Kayo. Pero, pagka, hindi naman kasi talaga, nandito lang ako sa bahay, wala akong ginagawang income, o yung naka full time lang talaga ako sa bata. I mean, gumagawa ako ng diskarte kasi may mga projects din ako eh, nasa computer work. Yun nga, VA, may experience ako sa VA, tsaka web development. Yun, web developer kasi ako. So, may mga gigs din akong ginagawa. At least umi-income din ako below 20. Laking tulong na rin. Blessed na rin ako. Salamat sa Panginoon sa mga ganung biyaya na binibigay niya lagi sa amin. Lalo na sa akin, hindi na talaga niya ako pinapabayaan. Yung mga ganun, very thankful for God for this opportunity. Lagi. Tapos nakakasama ko pa yung anak ko. So sobrang sulit. Sobrang blessed ako sa mga ganitong bagay. Na although asawa ko, gusto niya talaga maging full time, pero nauunawaan ko rin medyo hirap pa talaga ngayon eh. Parang kasi pag siya nag-stop ng work, ako naman mangangapa pa ako kasi nag-stop ako ng work sa web developer ko dun sa isang company eh. So recently lang dahil din sa baby. Kasi hirap talaga. Nahihirapan din siya. So, may mga bagay na kaya ko naman i-adjust. So, ako na lang yung nag-adjust. Mga ganun. Siguro kung may mga tanong kayo, may mga comments kayo, drop nyo lang din sa comment section. Pero, I know, wala siguro nanonood dito. So, I don't know, naglagay ako ng comment dun sa Reddit or post sa Reddit. Tapos, naglagay din ako ng post anonymous dun sa mga parang sa web developer, WordPress web developer ata yun na page dun sa Facebook. Wala pa akong nakikita nagko-comment na same situation sa akin. So parang ako ba talaga nito? So napapaisip din ako. So may mga tanong din ako. Ang hirap sa dad na side is yung pinakamahirap na side is paano mo titimbangin yung lahat eh. Kasi alam mo naman, lalaki, provider, yung ganun. Puro kayo, isip, ganun. Isip, paano kumita ng pera, paano ganito, paano ganyan. Parang nag-iisip na tayo ng future. Pero, yun nga, bali, minemeditate ko lang yung sarili ko. Nagbabasa ako ng vlogs. Yung mga vlogs na nakakatulong dun sa amin, mga single dads. Kasi, usually, vlogs na nakikita ko is yung sa US eh. Foreigns. So, may mga nababasa ako mga vlogs na gano'n. Nakakatulong din nakakapag-isip ako ng maayos. Ganito pala talaga yung ginagawa ng mga single dads. Yung mga single dads, wala talaga yung asawa nila. Wala silang nahihirap na asawa. So, ang hirap nun. Bali, dinidivide nila yung oras nila paano maging full-time dad tsaka maging full-time at work. Kasi wala silang nire-rely na income na iba eh. Wala tumutulong na pamilya sa kanila. So, parang ganun. Although may pamilya ako,
I just wanted to be independent lang siguro kasi tagal ko na rin naging single eh. So, uh, ito talaga yung naging wish namin. Ito yung naging prayers namin. It's a whole new environment. It's a whole new world talaga. Medyo, yun. So, medyo matagal. 10 minutes na akong nag-vlog pala. So, yun. Tulog pa siya. Gagawa ako ulit ng video mamaya pagka-gising niya. So, tingnan natin kung anong gagawin natin. So, just, sige, God will provide everything. Naniniwala ako sa kasabihan na God will provide everything. Just seek, just pray. Alam ni Lord yung mga nasa isip at puso mo. Ano yung mga goals, ano yung mga gusto mo makakabuti sa pamilya mo. Yung mga gusto mo ibigay sa anak mo. Parang ganun, alam niya lahat yan. The desires of your heart. Yun. At binibigay niya yan, hindi siya nag-fail. Yun yung testimony ko talaga sa kanya. So, ayun. I'm waiting for my wife. Kasi may CCTV kami dito. Tapos naka-access sa kanyang phone. Yun nga. Pagka may vacant siya, tumitingin siya dun sa, pag nasa work siya, tumitingin siya dun sa CCTV. Saka, yun, tinitingnan niya siya. So far, thank you Lord sa buhay nitong batang to. Sa mahirap yung buhay pamilya. Mahirap talaga. Kasi medyo challenging sa part na ang haba mong naging single, tapos nag-wife, tapos nag-married ka agad. Marriage is not about yung butterflies. It's about how you handle things when in difficult times. Parang ganun. So, yun lang muna. So, I'll be back later. Update ko kayo lahat. So, Daddy Day Live. Subscribe.